Magandang umaga po sa araw na ito at welcome po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong bansa at maging sa mga mananampalataya sa Pentecostals of Jordan at sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Sa araw po na ito'y mag-aaral tayo sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 14. Merong dalawang kwento dito at mayroon lang akong isang puntong gustong ipaliwanag mula dito. Dito'y maririnig natin yung talinghaga tungkol sa babaeng balo at sa hukom at yung talinghaga din tungkol sa Pariseo at sa publikano. Ito yung pagkasabi sa salita ng Panginoon. Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaumnan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, ay makikita kaya siyang mga taong mananalig sa kanya? Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdareya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Nagbibigay ako ng 10% ng lahat kong kinikita. Samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang right attitude, tamang pag-uugali. Kung titingnan natin itong isang hukom sa unang bahagi ng istorya, yung hukom ay hindi mabuti ang pag-uugali niya. Alam naman natin, sinabi dito na hindi talaga maganda. Pero itong babae is so persistent. What kind of attitude is that? Being persistent sa paghingi ng katarungan. Sinabi niya, naku, baka mainis pa ako sa babaeng ito. Bigyan ko na nga ng katarungan yung hinihingi niya. Ngayon po, ganito, bilang isang Kristiyano, naging persistent ba tayo sa pananalangin? Yun yung unang tanong. Pangalawang tanong, sa paggawa po ng mga bagay-bagay, ng mga kabutihan, naging persistent po ba tayo? That is a right attitude. Matyaga ang babae na pumaparoon at pumarito para pupunta po dito sa isang hukom. At sinabi nga ng hukom, wala akong takot sa Diyos at wala akong ginagalang sinuman, pero igagawad ko pa rin ang katarungan para sa babaeng ito. Yun ang sinabi niya. Ibig pong sabihin na maging ang hukuman ay alam niya na ang tama talaga ay pagbibigay ng katarungan. Minsan po,
May mga injustices siguro nangyayari sa buhay natin, no? Hindi ka pinapasahuran ng tama, o di kaya yung kaibigan mo na tinulungan, siya pang sumisira sa'yo. Mga injustices ito na nangyayari sa buhay natin. At minsan sinasabi natin sa Diyos, bakit ang tagal ng karma? Madalas tayo sinasabi karma, di ba? Ang tagal ng katarungan, ang tagal ng hustisya. When it seems delayed for a person, actually, in God's timing, there is no delayed. It's always on time for God. Kasi wala pong late sa Diyos, walang delayed, at wala din pong advance. Tayo lang po ang nagsasabi niyan, advance ang blessings ni Lord. Ang iba naman magsabi, ang tagal talaga ng blessings ni Lord. Kasi tayo lang ang iisip niyan, in God's perfect timing, God's blessing is always on time. God's time is always on time. So ang babaeng ito, merong right attitude, which is persistence. At iginawad nga sa kanya ang kanyang hinihiling na katarungan. Itong pangalawang istorya naman ay patungkol din sa prayer na nagkaroon ng right attitude. Kasi sa prayer po, napakahalaga po talaga ang right attitude. Sa prayer, you have to develop persistence. In this second point is a repentant heart. That is the right attitude. Sa unang sa unang kwento natin, makikita natin ang babae nagpapakita ng persistence sa kanyang pananalangin. At ito naman sa pangalawa ay nagpapakita ng persistence. Ng repentant heart. Because there is an arrogance doon sa isang Pariseo. Pero sa taong ito, meron po tayong makikita na siya po'y nagpapakumbaba. Sabi ng Pariseo, ako wala talaga akong kasalanan. Sabi siguro ng Pariseo, itong pananalangin ko, alam mo Lord, kilala mo ako. Hindi ako basta katulad lang ng isang taong ito, makasalanan. Ako ay matuwid. Sabi siguro niya, no? But God doesn't really hearken to this kind of prayer. Kasi sa harapan po ng Diyos, walang matuwid, wala kahit isa. Tayong pong lahat ay nagkakasala. Tayo pong lahat ay maruruming basahan lamang. At kung tayo po'y nakagawa ng mabubuting bagay, hindi po yun dahil mabubuting tao tayo, kundi dahil kaloob po yun ng Diyos sa atin. At ang Diyos ay tumutulong sa atin para gumawa ng mabuti. Dahil sa sarili nating kakayanan, nako, ang hirap po gumawa ng mabuti, lalo pat gawan ka ng masama. Nako, iwan ko lang po kung makagawa ka pa ng mabuti. But this person, this Pharisee is very arrogant. Napaka-arrogante niya. Sinabi niya, nagbibigay ako ng ikapo, hindi ako magnanakaw, hindi ako mandaraya, hindi ako nangangalunya. Di tulad ng Parisiyong ito. Tingnan niyo po. May tinuturo pa siya, may kinukompare pa siya. But we don't have to have that kind of attitude when we come to the Lord. Why? Because arrogance, God will not respond. Ang mahalaga po na attitude or the right attitude in prayer is the heart of repentance. Yung puso na handang magpakumbaba. Hindi yung pagkatapos pangaralan, hindi yan para sa akin, para yun sa kanya. Di ba? At kung halimbawa, kahit tinamaan man sa salita ng Panginoon, hindi aminin siya yung tinamaan. May mga tao talagang ganun, no? May mga taong arrogante. But what God wants with regards to our prayer is the person who have a humble heart, the person whose heart is willing to come to the Lord, who is repenting, asking God to forgive them of what they have done. Katulad ng isang publikanong ito, tax collector, he understand that his life is miserable without God. Alam niya ng buhay niya ay walang patutunguhan kung wala ang Diyos. Alam niya na siya ay makasalanan. Kaya sinabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Inamin ng publikanong ito, inamin ng tax collector na ito na siya ay makasalanan. Hindi siya nagmayabang at wala man din siyang may pagmayabang dahil siya rin ay makasalanan. So ang ginawa po ng taong ito ay siya ay nagpakumbaba. At ang maganda po na sinabi ng Biblia, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Yun po ang sabi ng Panginoon sa kanyang kwento. Ngunit hindi ang iisa, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Don't wait that God will humble us. Let's humble ourselves before the Lord. This is OG Solitario, muling magpapaalala
na sa araw-araw na pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today.